Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na almost stationary na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest update ng European Center, bumaba nga ang direksyon nito muli, no, from Central Luzon. Ito nga po posibleng pumasok dito sa may Bicol region, sa may parting Sorsogon, at posibleng ang exit point niya dito nga po sa may Mindoro or dito po sa may parte ng Batangas City. Sa ngayon nga po, magiging maganda naman po ang lagay ng ating panahon. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower and localized thunderstorm sa may Metro Manila, Visayas at dito nga po sa may parte ng Mindanao. Ito naman pong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, nakasunod nga nitong low pressure area. Ito nga po, ayon po sa European Center, ito po ay posibleng umabot ng typhoon category, pero mababa naman po ang tsansa niya sa ngayon na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bukas, October 8, patuloy nga po na itong nag-i-intensify itong low pressure area, magsisimula na po yung gumalaw. At pagdating nga po ng October 9 ng umaga, ito nga po ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At pagdating naman po ng October 10, ito nga po ay nasa eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng October 11, ito nga po ay nasa eastern section na ng Virac, Catanduanes. At dito nga po, pagdating po ng alas 8 ng umaga ng October 11, posibleng ang papasok yan dito sa may parte ng Bicol region. Magkakaroon po ng landfall scenario dyan. At pagdating naman po ng alas 11 ng umaga ng October 11, ito nga po ay andito na sa may parte ng Marinduque. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, ito yung pinakasentro niya ay posibleng aangat dito sa may parte ng Daet. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, halos hindi almost stationary, no, yung pagkilos nitong posibleng bagyo. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, dito nga po mapapansin nyo halos hindi gumagalaw, no, yung posisyon nitong posibleng bagyo na halos isang buong araw, no, ang mararanasan natin yung sama ng panahon dahil nga dito sa posibleng si Bagyong Kabayan. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, dito nga po yung exit point niya, no, sa may parte ng Mindoro provinces. At pagdating naman po ng October 12, yung pinakasentro po niyan ay andito pa sa coastal water, no, ng Mindoro provinces. At pagdating naman po ng October 13, posibleng ang mabilis ng kikilos yan palabas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 14, mapapansin nyo mas malalakas na pagulan posible natin maranasan dahil nga po sa paghatak sa habagat at yung pagbugso ng northeast monsoon. At kung mapapansin nyo nga po, yung typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mababa na ang tsansa na pumasok sa ating bansa. Kung mapapansin nyo nga po, yung pagtulak nitong northeast monsoon o yung hangin na to na nanggagaling nga dito sa may parte ng China, kaya ito pong malakas na bagyo, kung mapapansin nyo, ay hindi na mapuwersa, no, yung pagpunta dito sa may parte ng China. Bagkos dito mapapansin nyo po, ang pagtulak nga po nitong northeast monsoon ay dito nga po na yan, papunta sa may karagatan ng Japan. At pagdating naman po ng October 15, no, mas lalakas nga itong si posibleng bagyong Kabayan at ito'y muling babalik paangat, no. Posible nga po na ito'y pumasok muli ng Philippine Area of Responsibility at lalabas muli, no, dahil itutulak na muli yan ng ating northeast monsoon. Kung napapansin nyo nga po, no,
pabago-bago pa yung pagkilos o paggalaw nitong nasabing posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kagaya nga po ng sinasabi natin, ito pong advanced prediction ng European Center is possible scenario pa lamang po. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Mas magiging accurate po yung last 3 days, no? Yung last 3 days, yun po yung mas nagiging accurate na talagang magiging posisyon at direksyon ng posibleng sama ng panahon. Again, inuulit ko po manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng pagbabago dito sa minomonitor nating sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. At mas makapaghanda po tayo ng maaga. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.